So ito na mga kasolar, ano, ito kasi ay tinetest natin ano kung papasok siya as alternative ng grid. So, ngayon ay meron tayong nilagay dito na indicator. Ito. So may voltage yan, tapos over and under. Voltage and current protector yan. At ito naman yung breaker niya. So pupunta na yan doon sa inverter sa loob, no? At ayan, pag tumaas na, yun, tumataas yung current. Ayun, nag-stable na sa 8. Ayan, pupuntahan natin yung inverter, ano. So 0 amperes pa, wala pang load. Pag tinaas ko to, ayan, magkakaroon yan. Pero magsisync pa lang muna kasi 0.9. Pagka pumasok na rin sa loob, kasi meron siyang reconnection time. May 60 seconds tayo nilagay na reconnection time. After na 60 seconds, tataas ito, titingnan natin kung ilan yung amperahe. Okay, dito natin nakikita yung indication ng overloading dito. Ito naman para sa oil naman to eh. Pagka umilaw, ibig sabihin walang oil yan. So kasalukuyan natin hinihintay yung reconnection time para makita natin kung mag-charge, no, galing sa dito sa generator papunta doon sa inverter, no. So pinag-iwalay natin yung gen port. Nasa 3.2 yung ginagamit natin na generator, pero pwede siyang i-control doon. May ipapakita natin, ano. At maliit lang yung wire natin na ginamit dahil nga hindi naman mataas yung amperahe na pumapasok dito. Naka pure off grid dito, kaya makikita natin doon mamaya. So ito na yung situation niya ngayon. Makikita natin mayroon ng icon ng generator. So mayroon tayong pumapasok na 1.4 kilowatts. Ayan. At nakikita nyo naka-off grid, no? Pero mayroong setting na kailangan tayong gawin dito para lumabas itong icon na ito. At kung makikita ninyo naka 1.92, no? So yung negative 1.86 ay charging yan. Galing yan sa solar panel at saka dito, pero since bidirectional naman yan, pwedeng in and out or charge and discharge, kaya itong 1.36 yan na yung load sa bahay. So ngayon ito yung 1.4, makikita natin sa gen port. Ayan, pag pwede pang mataas yung ibigay ng power ng ng generator. Yun, halos 1.6 na yan. Yun, 1.619 na. So nadagdagan, ano. At natuloy-tuloy yan na nagkakaroon ng supply galing sa generator. So yung sa setting natin sa time of use, ayan, ay kinakailangan mataas yung masense na percentage ng battery or state of charge, kasi kung gagawin nating 20% yan, masyadong malalim, no, para matrigger yung pag-charge ng ito. So kasi pag umabot ng 20% ito, halimbawa 20% ang nilagay natin dito, ayan, hindi yan mapuforce na mag-charge yung generator. So kagaya nito, 68% at ang oras ay 2:54. So gagawin natin ay idadali natin sa 20% kasi masyado malalim yun, hindi talaga niya matitrigger, no? So papakita ko lang sa inyo kung mawawala ba itong icon na to, generator icon, pag binago natin yung dito sa time of use. Ayan, andito siya 1 o'clock to 5 o'clock. Gagawin natin 20% to. Tingnan nyo, magkakaroon ng changes yan. So mawawala yung mismong generator port icon. Ayan, sa save ko. Ayan, tingnan natin dito. Ayun, no. So mawawala yung supply nya, bumababa. Ayan, so nawala, di ba? Lumalabas kasi na ito na yung state of charge niya. So nalampasan na niya yung 20%. So since nalampasan na niya yung 20%, ang pakiramdam ng inverter ay may sufficient na charge ng battery. Kaya kailangan nating mailagay sa mataas para yun yung magti-trigger sa kanya na papasukin yung power na galing sa generator as charging, no? Ayan, so kailangan natin yan. Ayan, so kailangan bumalik yan dito kasi mas mataas na sa 20%.
Ayan o. So, ibig sabihin yung 95% parang yun yung threshold na low voltage ang battery para lumabas ito. So, makikita niyo yan mamaya magkakaroon niya ng charging power galing sa generator. Ayan. Pwede rin nating kung halimbawa ay gagamitin lang natin yung charging diretso sa battery. Halimbawa yung kung malakas pa rin yung charge ng panel, ayan, pumasok na yung galing sa generator. Pwede natin gawin ay i-uncheck natin itong time of use. So gagana pa rin yon kahit naka-uncheck yung time of use. Ayan. Kaya lang ang downside nito ay kung sakaling magtuloy-tuloy na masama yung panahon, halimbawa gabi na, wala nang power ito, hindi na niya masusuplayan itong nandito, no, yung kanyang load. So since ang ating ayan, yung percentage na yan, no, ay nasa 95%, so yun yung mag-i-indicate na F56 ka. So ayan, okay na to ngayon, kumukuha na siya sa generator at try pa natin taasan kung kakayanin pa 1.8. Titingnan natin kung kaya pang ibuga ng generator kasi nakadepende yan sa generator. Ayan. At subukan natin tanggalin itong connect to input kasi hindi naman natin ginamit yung sa input. Ayan. Tingnan natin kung tataas ito hanggang ilan ba yung nalagay natin? 1.8. Ayan. Tingnan natin kung tataas ito ng 1.8. So 1650, 1659, medyo gradual lang naman. Okay. So pwede na makapag-paandar ng 1.5 horsepower yan kung yan lang. Kasi i-charge na niya yun sa battery. So mas maganda sana kung mataas yung capacity ng generator para ma-adjust natin ito. Ayan yung generator input, pwede nating itaas yan. Kung malaki sana, yung halimbawa, kung 18 kilowatts yan, dapat mga 20 kVA ang pwede nating ilagay na generator, no? So, magiging parehas siya. Ayan. 1 yun lang yung kayang naka-eco mode kasi yung generator. So, yan lang yung kaya niyang ibigay. Ayan, so at least nakita na natin mga ka-solar. Puntahan natin yung generator, no? $1.6 lang pala kaya niya ibigay sa'yo. 1.6. Pinas ko na yung doon eh. 300. So bago tayo magwakas dahil nga ito ay alternative, itong gen port na to, alternative na pang charge and additional power para i-charge yung battery. Kagaya nito, merong 4.6 kilowatts na solar power na pumapasok sa battery at ito naman ganun din 1.64, so tumutulong yan sa pag-charge kasi yung excess noon 1.66 sa 1.36, so yung 300 watts ay pumupunta pang charge sa battery na yun, medyo tumutunog nga yung ating generator at siyang nagpapanda. So, hindi po pwedeng magsabay ang function nitong grid, at saka yung gen port, okay? Kasi superior ang power ng grid compared dito. So, papakita ko sa inyo. Halimbawa, itataas natin yung grid. Anong mangyayari? Ayan, mawawala ito. Okay? So, itataas ko ang grid. Ayan, may grid tayo dito. Ayan. Nakikita nyo, mayroong supply na tayo parang grid. Ayan. So, may supply ang grid, makikita natin dito mawawala to. Kasi papasok yung Meralco dyan. Pagka nawala itong off-grid na yan, kasi meron siyang reconnection time na 60 seconds. So, after 60 seconds, magte-take over yung Meralco. Pero ang ginawa kasi ng client dito ay sa dami ba naman ng kanyang battery. Ayan, napakadami ng battery. Ayan, so
hintayin lang natin na mag-function ito at makikita natin mawawala yan. So, ayun. So nawala, di ba? Kasi nag-activate na yung kanyang grid. Okay. So ngayon, napapatay natin at kita nyo, naka-zero naman. Although merong grid, grid power. Ayan. Meron namang naka-zero yan. So papabalikin natin yan ngayon. Okay. Yung off natin ito. Ayan. So, nag-off grid na. So, hintayin natin na lumabas yung generator dito. Ayun. Oh, ayan na. So, gradual yan. Hindi naman agad-agad na papasok. Hintayin lang natin, malaman lang natin na ganun pala ang kanyang function. Hindi pwedeng magsabay. Parang din yan, parang tao. Yung mga, except sa lima, hindi pwedeng maging dalawang asawa. So, hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilaw. So, ayun na. Yan ang normal na function. Okay, maraming salamat sa panonood at usap ulit tayo sa susunod na video. Muli, ang inyong Solar, Solarex.